our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa araw na ito ay Moving from K to D o From Knowing to Doing. At ito po ang ikalawang bahagi ng paksang ito. At ang ating pong batayang talata ay masusumpungan sa Santiago chapter 1 verses 19 to 25. At ito po ang sinasabi. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa,
dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili, umalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Salamat at purihin ang ating Panginoong Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tinalakay po kahapon ni Pastor Dennis sa unang bahagi ang unang mahalagang kilos o pagpapasya na dapat nating isakatuparan. At ito ay ang moving from knowing to doing, mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay ipagpapatuloy natin ang pangalawang pagkilos. At ito nga po yung moving from listening to life transforming o pakikinig tungo sa nagbabagong buhay. At ang ating pong specific na batayan talata po dito ay ang verses 19 to 21. At hayaan niyo po ako na basahin ko po ulit. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi makakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. Ang pagkatuto mula sa turo at aral ng walang aplikasyon ay maaaring humantong lamang sa kaalamang mental o yung tinatawag natin na head knowledge. Ito ay kulang o hindi sapat sa kalagayan ng buhay at pamumuhay. Maari rin ang isang aplikasyon tulad ng paggawa ng mabuti, pagbibigay ng limos, pagsamba, at iba pang kauri nito nang walang malinaw o makatuwirang dahilan kung bakit natin ginagawa ito o bakit dapat itong gawin, ay hahantong sa pagiging panatiko lamang o sa salitang Ingles ay fanatic. Bigyan lang po natin ng kahulugan po, yung salita pong fanatic ay nagmula po sa salitang fanaticism na ang ibig sabihin po ay a belief or behavior involving uncritical zeal or an obsessive enthusiasm. Ito rin ay masasabing hindi mabuting pag-uugali na maaaring humantong sa maling aplikasyon. Itinuro po ni Apostol Santiago na ang turo at aral na natututunan ay dapat may pagbabagong nagaganap sa buhay. At ano-ano nga po ba yung mga pagbabagong ito na dapat makita nating nagaganap sa ating buhay? Una po ay yung pagiging maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Sabi nga po ito, 'di ba, sa ating talataang binasa kanina. Tayo po ay maging maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Sumunod po ay ang tinatalikuran ang maruruming gawa, inaalis ang masasamang asal, at nagpapakumbaba. Ito po naman ay sinabi sa talataang 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagkumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong mga puso. Ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. Ang mga katangiang ito ang dapat na isinasapamuhay ng mga mananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, kahirapan, o maging pag-uusig ay nananatiling mahinahon at hindi nagagalit sa mga nagiging sanhi nito. Hindi nanunumbalik ang dating ugali na naakay muli sa maling gawa, lalo na kapag nakakaranas ng kagipitan, sa pangangailangang
pinansyal, material, o yung mga katulad nito. At kayang harapin ng may pagpapakumbaba anuman ang sumapit sa buhay, kaakibat ang lubos na pagtitiwala sa Diyos, sapagkat alam natin kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan sa anumang pagsubok ng buhay. Napakahalaga ang pagsasabuhay at pagsasakatuparan ng mga turo at aral na ating natututunan. Samantalang ito ay ating nauunawaan, sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, nababago naman ang ating buhay at pamumuhay sa pamamagitan ng turo at aral mula sa banal na kasulatan. Sumula po sa from knowing, patungo sa pagkilos, at patungo sa life transformation. Tinawag rin ng ating Panginoon na higit na pinagpala ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Sabi nga po sa Lucas chapter 11 verse 28, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. At si Apostol Juan ay nagsabi naman na sinungaling ang mga nagsasabing kilala nila ang Diyos, subalit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos. Mababasa po natin sa unang Juan chapter 2 verses 3 and 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. At nagkakasala ang isang tao kung alam niya kung ano ang mabuti, ngunit hindi niya ito ginagawa. Mababasa rin po natin sa Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Pagpasyahan natin sa biyaya at tulong ng ating Panginoon na mula sa ating mga natutunan, ito ay ating isa sa pamuhay. So in summary po mga kapatid, walang halaga kung alam mo lang. Walang pag-unlad ang buhay espiritual kung walang pagbabagong nagaganap sa buhay at pamumuhay. At pangatlo po, walang kapangyarihan ang turo at aral kung hindi na isa sa katuparan. Kaya wag tayong maging tagapakinig lamang, kundi maging tagapagtupad din naman ng kanyang mga salita. Lagi nating ipaalala sa ating mga sarili sa araw-araw, ang turo at aral na natututunan dapat makita sa buhay at pamumuhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Lord, kami ay nagpapasalamat, Lord, at nagpupuri sa inyo sa panibagong araw na inyong biyaya sa bawat isa sa amin, na may kalakasan, hindi lamang po sa pisikal na pangangatawan, Lord, kundi sa aming espiritual at sa aming patuloy na pagnanasa, Ama, na kami ay makapakinig ng inyong mga salita at patuloy, Lord, na mabago ang aming mga buhay sa pamamagitan, Lord, ng aming pakikinig. Ama, patuloy po kami, Lord, na nagpapaturo sa inyo, Lord, na anuman po ang aming matanggap na inyong mga mensahe ay hindi lamang po namin marinig, Ama, kung hindi aming sundin, aming gawin. At ang pagsunod at ang pagkilos namin, Lord, sa inyong mga salita ay magbunga, Lord, ng life transformation na naaayon sa inyong kalooban. Ama, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo, umaasa po sa inyong walang hanggang pag-ibig, sa inyong habag at biyaya, Lord. Patuloy namin itinataas ang kagalingan ng may mga karamdaman. Kayo po nawang humipo sa bawat isa, Lord, at magparanas sa kanila, Lord, ng kapayapaan at ng kagalingan at ng kagalakan sa kanilang mga puso, Ama. Patuloy po nawan na i-bless ninyo ang bawat isa upang kami po ay magkaroon ng kasapatan sa aming mga pangangailangan, Lord, katulad ng inyong pangako, Ama, na inyong ibibigay ang lahat ng aming pangangailangan, hindi lamang po material, kundi espiritual, Lord, upang kami makalakad ng tuwid sa inyong harapan. Lord,
Samahan niyo po kami at pangunahan sa araw na ito. Sa inyo po namin, Lord, ibinibigay ang pinakamataas na papuri. Ito po ay aming hinihiling sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat sa akin sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless.